So, napakabuti ng Diyos. Yeah. So, ang salita ng ating Panginoon na ating tatalakayin sa araw na ito is entitled, The Blessing of Suffering. Siguro sasabihin natin na paano naging blessing ang suffering for mga kapatid? Paano maging pagpapala ang ating paghihirap? So, ating tatalakayin mamaya mga kapatid at ating pagpupulay-mulayan kung bakit nasabi ng ating Panginoon na ang ang ating suffering ay magiging blessing. Praise the Lord. Sabi nga niya sa 1 Peter 5:10, "But the God of all grace, who had called us into His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you," mga kapatid. So nandito na, sinabi na ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng ating paghihirap, ang ating Panginoong Diyos ay pinalalakas niya tayo, pinatitibay, at ginagawa niya na tayo perfect, mga kapatid. So dito pa lang sa scripture na to, malalaman na natin or mauunawaan na natin na kung ano man ang mga pagsubok natin sa buhay, pag ating itong napagtagumpayan ay magiging pagpapala. Amen? Praise the Lord. Sabi nga niya, the blessing of suffering means that while painful, suffering can refine one's faith, mga kapatid. Strengthen our character, bring others to Christ, and reveals God's glory. Rather, an end in itself, suffering series as a tool for spiritual growth and a demonstration of God's presence, ultimately leading a greater hope and more profound connection with Jesus and His glory, mga kapatid. Isipin natin, kailan ba tayo lumalapit sa ating Panginoon? Mostly, kailan natin naaalala ang ating Panginoon? Di po ba kapag may problema, doon tayo lumalapit, doon tayo umiiyak sa ating Panginoon. So doon pa lang, mga kapatid, pagpapala na yun kasi nagkaroon tayo ng problema na siyang magiging way para maalala natin ang ating Panginoon, para lumapit tayo sa Kanya, mga kapatid. Yun pa lang ay pagpapala na kasi inilapit natin yung ating sarili, yung ating buhay sa ating Panginoong Jesus. Amen? Are you aware that Christians are not exempted from suffering, mga kapatid? Di ba minsan, yung mga bagong baptized, ang akala nila is when they was already baptized, magiging maganda yun na yung kanilang buhay dahil they belong to Jesus Christ family. Dahil alam natin na kapag nasa kamay tayo ng ating Panginoong Jesus, tayo ay ligtas, mga kapatid. But hindi tayo exempted. We are all suffer, mga kapatid. May kanya-kanyang dahilan ng ating mga sufferings, mga kapatid. If you are a Christian and have not had endure suffering, not only you are potentially missing an incredible blessing, time of growth and experience, it may be a sign that you are living your faith in such a way that there is a little difference between how you do life and the people in the world. Pag hindi tayo nakakaramdam, mga kapatid, ng pagsubok, kahit anak na tayo ng Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, hindi kumikilos ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Because once we accept Jesus in our life, mga kapatid, Jesus will start the process of remolding us. Di po ba, mga kapatid, mararamdaman natin yung kilos, yung pagkilos ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Pero kung wala kang nararamdaman or you didn't even encounter a little bit trial, mga kapatid, maybe there is something wrong. Kasi hindi kumikilos ang Panginoon sa iyong buhay. May mga bagay na hindi pa tayo handa, mga kapatid. Kahit sinabi mong nagpabaptize ka, pero sa puso mo, hindi mo pa natanggap ang ating Panginoong Jesus. You are only baptized. Pero ikaw mismo sa sarili mo, may mga bagay pa na kailangan nating isuko sa ating Panginoon na siyang bumabalakid para kumilos ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Di ba? Amen. Amen. Is suffering important for Christians? And how does suffering causes us to grow, trust God more, become more perfect, and help others? Totoo nga ba, mga kapatid, na napakahalaga ang mga pagsubok sa ating buhay? Na siyang nagiging dahilan
ng ating paglago, na siyang magiging dahilan para lalo tayo ay magtiwala sa ating Panginoon, na siyang magiging dahilan para tayo ay to mold and to make us perfect, mga kapatid, and to help others. Kasi tayo bilang Kristiyano, mga kapatid, tungkulin natin na tulungan ang kapwa natin. Sabi nga niya, love thy neighbors as you love thyself. So yun ang tungkulin natin, mga kapatid. Hindi mo tungkulin na siraan yung kapatid mo. Ang tungkulin mo ay mahalin mo ang iyong kapatid gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, mga kapatid. How does suffering also fill us with His glory, test our faith, release His plans and purposes, and cause us to be strong and fully developed? Paano nga ba, mga kapatid? Paano nga ba nakakatulong ang pagsubok na yan sa ating buhay para maramdaman natin or makita natin ang plano ng Panginoong Jesus sa ating buhay? Para masubukan ang ating pananampalataya. Kasi most of people na kahit na-baptize na, nakarinig lang ng konti na hindi maganda para sa kanya or nasaktan siya, lalabas na. That is testing his or her faith. Kung tunay nga ba or kung matatag nga ba ang kanyang pananampalataya sa atin. Diyos naman. Dahil kung totoo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, ano man ang marinig mo, ano man ang makita mo, your focus is on Jesus alone. Walang sino man makakapagpalaya sa iyo sa tahanang ito kung ikaw ay nakakapit or rooted ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen. Dahil minsan dyan tayo sinusubukan. Sabi ng Panginoon, subukan ko nga ito kung gaano katatag ang kanyang pananampalataya. So when we are encounter suffering, mga kapatid, just hold on to the promise of our God that He will never leave you nor forsake you, mga kapatid. Dahil ang pangako ng Panginoong Jesus, hindi yan nagbabago at ang kanyang pangako ay totoo, mga kapatid. Hindi siya nangangako ng napapako. Lahat yan ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Hindi kagaya natin, mga kapatid, na mas marami yung pangako natin, hindi na natutupad kaysa yung natutupad. Amen? It is important to understand that God is faithful no matter our circumstances. Kagaya nga ng sinabi ko, mga kapatid, na kapag nangako ang ating Panginoon, lahat ay matutupad, mga kapatid. Kailangan lang natin panghawakan at lalo pa natin i-establish yung ating pananampalataya. The suffering we are exploring can come through wrong choices, but often it happens even when you are doing the right thing. Diba minsan pag nagkakaroon tayo ng problema, ayan, kasi mali yung desisyon mo, kaya nangyari yan. Diba, mostly na ginagawa natin, ay, nagkamali ako ng desisyon kasi kaya ganito yung nangyari. Pero kahit minsan tama yung desisyon mo, madadanas pa rin tayo ng mga pagsubok. Amen. Bakit? Kasi we are human. Sinusubukan tayo ng ating Panginoon. To test our faith, sabi nga niya kanina, mga kapatid. Hindi sa lahat ng bagay ay maling desisyon kaya tayo nakakaranas ng mga pagsubok, mga kapatid. Lagi nating tandaan na yan ay rekado ng ating buhay. Yan ay nandyan sa ating daraanan. Hindi naman lahat ng daraanan natin, mga kapatid, ay simentado. Ganon din ang paglakad natin sa ating Panginoon Jesus. We can suffer when we walk in righteousness and believe that we follow all God has told us to do. Kahit sumusunod tayo sa ating Panginoon, kagaya natin, mga kapatid, we are already following Jesus Christ, but still we encounter trials and kung ano man yung mga problema, mga kapatid. Dahil yan ay parte ng ating buhay. Dahil yan ay kasama sa ating paglago, mga kapatid. Dahil kung wala tayong pagsubok na mararanasan, minsan hindi natin naaalala pa ating Panginoong Jesus. Pag masarap na yung buhay natin, puro na lang tayo pasarap, nakakalimutan nating magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Nakafocus na tayo sa ating mga
mga magagandang nangyayari sa ating buhay. Nakakalimutan na natin na nandyan ang Diyos na naghihintay sa iyo upang pasalamatan mo. Dahil lahat ng bagay na natatamo mo ay galing sa Panginoong Jesus, mga kapatid. It can happen when we feel close to God and walk in His will. In fact, this type of suffering can happen at any time in our life. Dahil yan, minsan kagustuhan ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng pagsubok. Kung hanggang kailan, kung gaano katatag tayo mga kapatid, na harapin ang ating mga pagsubok. Kasi minsan pag nakakaranas na tayo ng matinding pagsubok, hindi na tayo pumupunta sa church, nakakalimutan na natin manalangin, minsan sinisisi na pa natin ang ating Panginoong Jesus. Na sabi, bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako binigyan ng ganitong problema? So, nagsisimba naman ako, nananalangin naman ako, bakit mo ako binigyan ng ganitong problema? Di po ba nangyayari yun minsan? Minsan iniisip na may narinig pa ako na nagkaroon ng sunod-sunod na pagsubok sa kanyang buhay. Sabi niya, pinaparusahan ako ng Panginoong Diyos. Never tayong pinarusahan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. He is only molding us because maybe there is something na hindi na kaaya-aya sa ating Panginoong Jesus na ginagawa natin, mga kapatid. So, Jesus needs to mold us para maging perfect tayo, para maging kaaya-aya tayo sa kanyang paningin, mga kapatid. Sabi nga niya sa John 16:33, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world." Kasi mga kapatid, sinabi na ng ating Panginoon. Kung ang ating Panginoong Diyos nga nagsuffer, how much more tayo, mga kapatid. Pero pangako niya, sabi nga niya, that in me, ye might have peace, mga kapatid. But be of good cheer, sabi niya. Huwag tayong malungkot, huwag tayong magagalit pag nagkakaroon tayo ng problema. We must be kept still. Ang mabuti lang natin gawin ay lumapit sa ating Panginoong Diyos at manalangin, mga kapatid. Sa Kanya natin idulog kung ano man ang mga pagsubok natin sa buhay. Dahil ang kasagutan ng ating mga problema ay ang tanging Panginoong Jesus lamang, mga kapatid. Siya lang ang makakapagbigay kung ano man ang ating mga solusyon ng ating mga problema, mga kapatid. Jesus said, life wouldn't be easy. In the world, you will have tribulation. See, sinabi na ng ating Panginoon yan, na ang buhay natin hindi madali. May mga pagsubok tayo. All who live for Christ discover the truth. So lahat tayo, mga kapatid, na sumusunod sa ating Panginoong Jesus, sumasamba sa kanyang pangalan, mga kapatid, nakikinig sa kanyang mga salita. Doon natin, sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita, mga kapatid, doon natin nakikita or nalalaman ng katotohanan. If you are not reading your Bible, if you are not reading the Word of God, paano mo malalaman ang plano ng Panginoong Jesus sa buhay mo? If you are not coming to church, hindi ka nakakarinig ng salita ng ating Panginoon, paano mo malalaman ang purpose niya sa buhay mo? Di po ba? But that's not all Jesus said. He said, yes, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. See, mga kapatid, ang mga sufferings natin, ang mga pagsubok natin, ay may katapusan yan. Amen. All we need to do is to endure. To fight for that battle, mga kapatid. In Matthew 22, Jesus says, "And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved." See, mga kapatid, napakagandang pagpapala na yan. Sabi niya, kung sino yung makaka-endure hanggang sa huli, siya ay maliligtas. Amen. We are all aiming, mga kapatid, that we are all be saved. Di po ba? Amen. Ano ang purpose natin na nandito? Is for us to be saved, mga kapatid. Amen. So yun ay napakalaking pagpapala na. Maghihirap man tayo, but in the end, if we endure this kind of suffering, mga kapatid, makakamtan din naman natin ang buhay na walang hanggan pagdating ng panahon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah.
Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. As we journey with Christ, we should expect two things simultaneously. First, we should expect trouble. Expect na natin yan. Kasi nga, sabi nga, that's our faith, di ba? Amen. Paano masusubukan ang ating pananampalataya kung wala tayong pagsubok? Secondly, we should expect Christ sustaining victory as we expect trouble, mga kapatid. As we experience trouble, mga kapatid. So una, expect na natin na magkakaroon tayo na problema, pagsubok. Pero pangalawa, sabi niya, you should expect that God's victory, mga kapatid, in our life. So, hindi niya tayo pababayaan. Bibigyan man niya tayo ng pagsubok, pero sasamahan pa rin niya tayo na malampasan ng mga pagsubok na yan. Ang importante, huwag tayong bibitaw. Amen. Paano ka sasamahan ng ating Panginoon kung ikaw mismo bumitaw na? Kahit sabi ng Panginoon sa'yo, laban. Eh, ikaw mismo bumigay na. Suko na. Wala ka ng panalo. Wala na yung pagpapala, ginita mo na kasi sumuko ka na. So tayo yung umaayaw. Ang umaayaw ay di nagwawagi, sabi nga niya. Amen. Ang sabi nga ni Sister Emeros nung linggo, paano mo malalaman that Jesus is your provider kung hindi ka nawalan? How can you prove that Jesus is our healer kung hindi ka nagkasakit? Yes, amen. So mauuna, mga kapatid, yung paghihirap natin bago yung pagpapala. Amen. So kung naghihirap ka man ngayon, kung marami kang pagsubok ngayon, praise the Lord! Dahil Amen. in the Praise end, the Lord. you will have a great blessing. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa kanyang salita, mga kapatid. So point number 1 tayo. True Christians will encounter suffering. Sabi niya sa Colossians 1:13, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of His dear Son. As we become part of God's family, He begins the process of removing us from the kingdom of the world and conveying or transferring us into God's kingdom, mga kapatid. Diba? When we are baptized, that is the start, the process of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. From the darkness, kukunin niya tayo to move in His kingdom, mga kapatid. If we give our heart to Christ and there is no tension or class, then we may not be genuine in our love for Jesus and our desires to follow and obey Him. Di po ba, mga kapatid, pag nilipat na tayo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, maraming magbabago. Pero kung nilipat ka na nga at hindi ka pa rin nagbabago, walang silbi, mga kapatid. Amen. God move us from the darkness, mga kapatid. Pero kung bumabalik ka pa rin doon, nakalingon, kinuha ka na nga from the darkness, pero nakalingon ka pa rin sa kadiliman, mga kapatid, walang silbi. Yes, that's right. Suffering can be a sign that we have moved kingdoms or are in the process of doing so. Diba, pag newly baptized tayo, mga kapatid, marami yung mga nakikita nating mga parang nahihirapan tayo, di po ba? May mga bagay tayo na mahirap i-give up. Yes. Ako nung una, mga kapatid, inaamin ko, when I was baptized, before I was baptized, mga kapatid, todo pintura ang mukha ko. But then, when I was baptized, nung magsisimba ako na walang pintura yung mukha, nung una parang nanilibago ako. Kasi nasanay ako sa pintura. But then, little by little, kasi wala namang magpupupwesa sa'yo, wala. Tanging ang Espiritu ng Panginoon ang magpupit sa'yo. Walang magsasabi na, sister, wag kang pupunta kasi naka-lipstick ka. Wala, mga kapatid. Only Jesus Christ will move into your heart. At ikaw mismo sa sarili mo, mararamdaman mo, magiging ang paningin mo, ang tangin mo na pag may colorete. Because that was I experienced, mga kapatid. Nung una, nung hindi pa ako na-baptize, parang ang ganda ko pag may lipstick. May colorete dyan, konti extender pa ng kilay. But then when I was baptized, wala naman nagsasabi.
Pero pag tumingin ka sa salamin, parang namamagana yung, ang tingin ko parang namamagana yung bibig ko. Wala, hindi ko kayo pine-personal mga kapatid. I'm just sharing what I experienced. No one is forcing you. Yes. Let the work of God, let the Spirit of God work into your life, mga kapatid. Amen. Yung experience ko lang yung sinasabi ko. So, huwag kayong ma-offend ba, kapatid ha? Huwag kayong ma-offend. Because that's what I experienced. Iba-iba tayo ng way on how Jesus molds us. Yes. May kanya-kanyang style ang Panginoon kung paano niya tayo hubugin muli, mga kapatid. I'm only sharing my experience. We are prepared to move kingdoms because we prefer to live in God's family than in the world, no matter how it goes. Kung totoo ang pananampalataya mo, kaano man pagsubok ang darating sa ating buhay, mga kapatid, lagi nating tandaan na nandyan ang ating Panginoon na lalaban para sa atin. So, isang exhortation namin itong linggo, mga kapatid, that Jesus will fight for us. So bakit tayo matatakot? Gaano man katindi ang ating pinagdadaanan, huwag tayong matatakot. Nandyan ang Panginoon Jesus na kasama natin na lalaban sa mga pagsubok na yan, mga kapatid. In 2 Timothy 3:12, sabi niya, "Yea, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. If you truly want to follow Christ and live a godly life, you will suffer." Di mga kapatid? Lahat tayo, mga kapatid, ay dadanas or dadaan sa mga pagsubok na yan, mga persecution na yan. Sino bang hindi nakaranas ng persecution dito? Lahat tayo, di po ba? Ang unang magpe-persecute sa atin, sino? Pamilya natin. Relatives. Nung sinaway ko yung kapatid ko na nagmumurang, sabi niya sa akin, kala mo naman kung sino ka, mas matindi ka pa nga magmura. Noon. May noon. Mga kapatid. Noon yun. When I wasn't baptized. But when I was baptized, parang ang sakit na sa tenga, mga kapatid na kapatid. So lahat tayo mape-persecute, mga kapatid. Pero ipaglaban natin ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Dahil siya mismo lumalaban para sa atin. Naghirap siya, nagsuffer siya para sa atin, mga kapatid. He died on the cross because of us. Ginawa niya yun para maligtas tayo, para hindi tayo yung magsuffer, mga kapatid. See? Kaya mo bang isakripisyo yung buhay mo para lang sa kaibigan mo? Ako na lang mamamatay, wag lang ikaw. Kaya ba natin gawin yon? Pero ang Panginoong Jesus, ako na lang mamamatay. Wag lang mga anak ko. Ako na lang magpulat. Dahil sa tinti or sa laki ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Number 2. Through suffering, we can help others. In 2 Corinthians 1, 3, and 4, "Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforted us in our tribulations, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted." Mga kapatid. Paano tayo nakakatulong? Paano sa pamamagitan ng ating suffering nakakatulong tayo sa iba? Di po ba tayo nag-suffer na? At may nag-share ng kanyang suffering sa atin, kaya natin silang bigyan ng advice on how to handle. Because we suffered already. Napagdaan na natin yung pagdadaanan nila ngayon. So nakakatulong tayo sa pamamagitan ng pag-encourage sa kanila. Kakatulong tayo sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng ating Panginoon. To make them strong. Dahil ang salita ng Panginoon ay nagbibigay kalakasan, mga kapatid. As we become overwhelmed with what Christ has done for us on the cross and are filled with His love, we are drawn to love those around us with greater love.
Kasi di ba nga, pag ikaw nakaranas na ng pagsubok na pinagdadaanan ngayon, sasabihin mo, alam ko yung pakiramdam. Di po ba? So, mamahalin mo ngayon yung tao na yun. Kasi alam mo na yung pakiramdam. Tutulungan mo siya kasi alam mo na yung pakiramdam. Di po ba? So, ganun tayo mga kapatid. Nagsasuffer man tayo, pero nakakatulong tayo in the future. Dahil yung pagsubok na yan, ang gagamitin mo para tulungan din yung tao nagsasuffer niya. Alam mo na kung paano mo i-overcome. Paano niya i-overcome. Dahil ikaw mismo na pagtagumpayan mo na. Di po ba? Amen. Praise the Lord. God sometimes allows us to move through times of intense suffering that we do not understand. Nangyari na po ba sa inyo yun? Yung hindi mo maintindihan bakit nagkaroon ka ng ganong kalaking problema, kabigat na problema. Lord, bakit mo ako binigyan ng ganitong problema? Lord, paano ko malalampasan ito? Isa lang ang sagot ng mga kapatid. Trust in the Lord with all your heart. That is my favorite verse, mga kapatid. Dahil ang pinakamahalagang sandata natin ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus upang mapagtagumpayan natin lahat ng ating pagsubok sa buhay. An interesting part of this process is that as we go through suffering, we become less judgmental to others. Di po ba mga kapatid? Kaya kaya nga sinabi ko kanina, na kapag napagdaanan mo na yung pinagdadaanan niya, sasabihin mo sa kanya, kaya mo yan, napagdaanan ko na. Hindi mo na siya huhusgahan, ay, ganyan pala siya. Kasi napagdaanan mo na, alam mo na yung pakiramdam. Hindi po ba? Pero kung hindi mo pa napagdadaanan yun at nag-share siya sa'yo, nandiyan na huhusgahan mo pa. Ba't kasi ganyan ang ginawa mo? Ba't kasi yan ang pinili mo? Naririnig natin yan minsan mga kapatid. But when you already suffered what he has suffering right now, may intindihan mo siya. Hindi mo na siya huhusgahan. Ito ba? So napakahalaga yung napagdaanan natin. Having experienced pain, hardship, and often loss, we realize that we no longer have all the answers and stop thinking that our own righteousness will lead us to a perfect life. Kapag napagdaanan na natin yung kung ano mang hirap mga kapatid, yung naranasan natin ng mawalan ng kamag-anak or mamatayan ng mahal sa buhay, doon natin marirealize. Doon natin makikita kung paano kumilos ang ating Panginoon. Di ba pag nalulungkot tayo, iiyak mo lang yan sa isang tabi. Sabihin mo, Lord, payakap. Nababasa ko pa yan sa Facebook, Lord, payakap. Nalulungkot ako. That is the best way, mga kapatid. Nating kalimutan, God is everywhere. God is waiting for us to call Him, mga kapatid. Nandyan lang siya. All He is waiting is us. Instead, we learn not only to humbly embrace our own suffering, we become more able to sit with others who are suffering and encourage them to trust God through the hard times and put their hope in the one who can and will bring them through the trials. Yung nga sinabi ko mga kapatid kanina na napagdaanan na natin, ang kailangan lang natin is to guide them and to lead them mga kapatid and to give them encourage words, which is the word of God, mga kapatid. At sasabihin mo na pagdaanan ko rin yan, nalampasan ko rin yan sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoong Jesus. Amen. Pag narinig nila yan, mga kapatid, I'm sure, lalakas sila. Kasi malalaman nila, nakaya niya, kaya mo rin. Hindi mo ba? Amen. Kung kaya niya, bakit ako hindi? Kaya ko rin. Hindi mo ba? Hindi yung kakayanin kasi kaya natin sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoong Jesus. Kung sa sarili mo lang hindi mo kakayanin. Because without God in our life, we are nothing.
In life, it is much easier to talk and to trust someone who has been through tough times and come through with a strong faith than someone who just thinks they have the answer. Diba, kapatid? Mas magandang lapitan mo yung taong nagkaroon na ng pagsubok sa buhay at doon ka huminga. Dahil maiintindihan ka niya. Kagaya nga ng sinabi ko mga kapatid, paulit-ulit na hindi na natin huhusgahan yung tao na yun kasi naranasan na natin. So magiging kalakasan na tayo nung taong nangangailangan ng tulong. Amen. So, number 3, we are filled with joy as we experience His glory. In 1 Peter 4:12-13, Beloved, think it not strange concerning the fear trial, which is to try you, as tough some strange thing happens unto you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Si mga kapatid, di po ba lahat tayo kapag napagtagumpayan mo na yung pagsubok na yan, you have exceeding joy na. Yung tuwa mo. Magtatalon ka na ng tuwa, Lord. Kagaya ni Sister Maribel, Lord, dumating na yung visa ko sa tagal-tagal niyang naghintay. Naiyak pa siya nung mag-testimony siya na sa tagal-tagal ng kanyang paghihintay. Yung last moment, papunta na siya sa China yata yun. Sa Thailand. Naka-impake na mga kapatid. Dahil kumilos ang Panginoong Hesus sa isang pitik kamay mga kapatid, nandiyan na yung kanyang visa. Hindi na siya natuloy sa Thailand kasi nag-worry siya na wala siyang pera. That's why God is moving in her life mga kapatid. Yun ay isang patotoo na hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. Yes. All we need to do is to call upon Him with all our heart. That's Mga right. kapatid. Hindi naman niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Dahil nandiyan naman siya nakasuporta sa atin. That's true. Ang Panginoon ay yung parang, di ba pag yung bata na nag-aaral pa lang maglakad, di ba, nakahawak kamay. Ganon ang Panginoon sa atin mga kapatid. Huwag lang tayo yung mismong bibitaw sa kanya mga kapatid. We can fully experience true joy through sufferings, mga kapatid. First, it is important to know that we understand the difference between joy and suffering and happiness. Ano nga ba ang pagkakaiba, mga kapatid? Joy is the emotions evoked well-being, success, or good future, or by the prospect of processing what our desires are. Diba? Iba yung nararamdaman mong tuwa pag ang pagpapala mo ay galing sa Panginoon Jesus. Kahit napakaliit na bagay lang, tuwang-tuwa ka na dahil alam mong galing mo sa Panginoon. Maswerte ka dahil pinagpala ka ng ating Panginoon Jesus. When we go through suffering, it is not a pleasurable or satisfying experience. Pero nga ba, yung mga yung suffering mo, nag-enjoy ka, nagpa-pleasure ka, di po ba lahat nag-iilap tayo? Wala mga kapatid. Despite our circumstances, tough or we possess that we desire, we have an intimate relationship with the one that has overcome the world and has given us the ability to become children of God. Sino mga kapatid? Anak na tayo ng Diyos. Hindi na tayo pababayaan mga kapatid. All He possesses is ours. Kung ano man ang nasa Panginoon. Tayong mga anak niya, mga kapatid, sa Kanya, sa atin niya ibibigay, mga kapatid. Diba nga, tayo ang tagapagmana niya sa langit, mga kapatid. Suffering is a sign that God is at work in your life, changing way. Kaya ng ano mga kapatid, yung clay. Di mo ba pag minomold yan? Yung pattern nga, may nagmumold ng clay, minsan bumabagsak. Ganon din tayo mga kapatid. Habang minomold tayo ng ating Panginoon, minsan bumabagsak tayo. Pero doon natin nararamdaman mga kapatid,
na kumikilos ang ating Panginoon sa ating buhay. Maging aware lang tayo or maging aware tayo kung yung nangyayari sa ating buhay. Hindi naman lahat ng mga pagsubok natin minsan kalooban ng Panginoon. Minsan din. So magiging aware tayo mga kapatid. God brings joy as we understand our suffering brings the revealed purposes of God. Sa lahat ng pagsubok natin mga kapatid, kailangan lang natin isipin or tingnan, Lord, nangyayari sa akin to. Ano ba talaga ang plano mo sa akin? All we need is to ask the Lord to lead us mga kapatid. Dahil ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So kailangan natin hingin ang gabay ng ating Panginoon upang magampanan natin mga kapatid kung ano man ang plano or purpose ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. It is not surprising when they happen, but all Christians should expect them as a normal part of our faith journey. Trials are not strange to Christians as we suffer for the class of the kingdom. We suffer in the same way Christ suffered as He came to establish His kingdom on earth. Si mga kapatid, even Jesus Christ suffered. Pinahirapan siya mga kapatid. Kung yung mga pagsubok natin ngayon, wala pa yan sa kahihingan ng paghihirap ng ating Panginoon nung tinubos niya tayo mga kapatid. Sa hirap ng pagsubok na napagdaanan ng ating Panginoon, hindi siya sumuko. Tayo pa kaya mga kapatid, nakabiranggot lang yung paghihirap natin. Ba't tayo susuko? Naging halimbawa ang ating Panginoong Jesus sa atin na kung anumang pagsubok na yan, huwag tayong susuko. No. There are 4 things that we must take from heart, mga kapatid. God will deliver us from all our troubles when we are righteous. In Psalms 34:19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Si mga kapatid, nandiyan ang pangako ng ating Panginoon. Sabi niya, God will deliver us. See? Kahit nagsasuffer tayo, panghawakan natin, God will deliver us. God desires us to become like Christ. To become like Christ, we must participate in His suffering. Paano tayo magiging kagaya ng ating Panginoong Jesus kung hindi natin mapagdadaanan ang mga sufferings na nangyari sa Kanya, pero mas mahirap yung pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. This often means dying to ourselves. When we do this, we get to know the power of His resurrection as well. Kailangan din mamatay tayo mga kapatid. In Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being made conformable unto His death, mga kapatid. Through suffering, we will encounter His glory. It is not might or good or made. This is a promise in 1 Peter 4:13. As we start the suffer, we want to run from it. Stand firm because as you do, He will release His glory in your situation. Kung ano man yung pagsubok na yan, harapin natin mga kapatid. Huwag nating iiwasan kasi minsan iniiwasan, ayoko maranasan yan. Ayoko mangyari sa akin. Pero hindi mo pwedeng sabihin yan kung yan ang plano ng ating Panginoon. Dahil ang plano ng ating Panginoon, kung ano man yung binigay niya na pagsubok sa atin, may purpose yan mga kapatid. Magkakaiba man tayo ng pagsubok, magkakaiba din ang purpose ng ating Panginoon sa ating buhay mga kapatid. Jesus has overcome the world. As you experience the class of kingdoms, you will understand both how powerful the power of the kingdom of the world is, but encounter Christ in a new way as He brings victory in your situation and demonstrates that He has overcome the world.
gaano man kalakas ng hila ng mundo, mga kapatid. Pero mananaig pa rin ang lakas ng ating Panginoon na humawak sa atin kung tayo ay mananampalataya sa Kanya at magtitiwala sa Kanya, mga kapatid. Our faith is tested to prove how genuine we are, mga kapatid. Number 4 na yun. Our faith is tested to prove how genuine. Di ba nga, mga kapatid, mostly talaga na ang way kung gaano tayo subukan sa ating pananampalataya is sa mga pagsubok. Kung wala kang pagsubok, paano susubukan? Di ba minsan may mga amo rin na sinusubukan tayo. Pag first time natin sa mga amo, di ba sinusubukan nila tayo. Paano nila makukuha yung tiwala nila sa atin kung hindi nila tayo susubukan, di ba? Meron dyan na susubukan ka, mag-iiwan ng pera. Kung matetempt ka na kunin mo yun. Di po ba? Ganon din ang ating Panginoon, mga kapatid. Susubukan niya tayo kung gaano tayo katapat sa Kanya, kung gaano katatag ang ating pananampalataya sa Kanya, mga kapatid. When we first choose to follow Christ, it appears quite easy. Churches talk about God our Father blessing us and life initially becomes better. This is until Satan steps in and tries to crush and break our spirit. Nandito na, mga kapatid. Merong isang newly baptized, sabi niya, akala daw niya, pag nabaptize na siya, is okay na. Pero nung dumating yung pagsubok niya sa buhay, mga kapatid, doon niya siya nag-start na mag-doubt. Sabi niya, bakit nangyari sa akin ito? Diba, ang anak ng Diyos ay wala daw maranasan na paghihirap dahil nasa kamay na siya ng ating Panginoon. Hindi niya maintindihan na sinusubukan siya to test her faith. Kasi mga kapatid, susubukan tayo sa ating pananampalataya. Kahit matagal ka na ng Kristiyano, mga kapatid, darating at darating na nandyan na susubukin pa rin ang iyong pananampalataya. Yes. Walang exempted, mga kapatid. Lahat tayo makakaranas. Kaya kung ang kapatid mo ay nakakaranas ng pagsubok, huwag mong husgahan. Pagpus, alalayan, mga kapatid. Nang sa ganun, magkaroon siya ng lakas na lumaban sa kanyang pagsubok. Yun ang parte natin, mga kapatid. It is easy to follow Christ when it is easy. How committed you are to your relationship with God is tested through trials and suffering. Yung mga kapatid, sabi niya mismo dito, susubukan sa pamamagitan ng mga pagsubok. Paghihirap na yan, mga kapatid. This is where young Christians need mature believers to walk alongside and encourage them during the hard times. It is best when these mature believers have suffered and come through it and are still going through trials. Yun nga sinabi ko kanina, mga kapatid. Kailangan natin silang alalayan. Kung siya nang hihina, ikaw ang magiging kalakasan mo, mga kapatid, to overcome his trials. In 1 Peter 1, 6 and 7, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, honor when Jesus is revealed, mga kapatid. Mas mahalaga pa sa ginto, mga kapatid. Pag napagdaanan mo na lahat at napatunayan na ang pananampalataya mo ay totoo at matibay, mga kapatid, mas mahalaga pa yan sa ginto. Kasi pinatunayan mo na matibay ang pundasyon ng iyong pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. We could say that suffering brings about intense wrestling with sin, both actions and thoughts. As suffering comes, we have to make a choice. Do we endure the suffering and ill treatment as a Christian or go back to life
where our bodies are in control and things appear easy, mga kapatid. Kaya nga dito tayo sinusubukan sa ating pananampalataya. Whether pipiliin mong magpatuloy, i-endure mo yung suffering na yan, or go back kung saan yan ang galing. Ikaw ang pipili, mga kapatid. You have to choose. In Hebrews 11:25, choosing rather than to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season, mga kapatid. Dahil lahat ng nandito sa mundo, mga kapatid, is temporary lamang. So why you choose the temporary than eternal, mga kapatid? When we suffer as Christians, we realize that our body has incredible power over us and to learn of our need to die to ourselves. As we die to the urging of our flesh, we effectively deal with sin, mga kapatid. So napakahalaga, mga kapatid, na kailangan natin maging wise sa pagpili kung ano ang ating tatahakin. In 1 Peter 4:1, for as much then as Christ had suffered for us in the flesh, arm yourself likewise with the same mind, for that had suffered in the flesh had ceased from sin. Ceased from sin, mga kapatid. No longer being controlled. Hindi na tayo control ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Number 5, through suffering, God releases His plans and purpose. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. Mga kapatid, tinawag tayo ng ating Panginoong Jesus dahil may purpose siya sa ating buhay, mga kapatid. In the midst of suffering, we cry out for God to deliver us when what He may want to do is to transform us, mga kapatid. He doesn't merely want to move us out of our suffering. He wants to change us through it. This is the hard truth. Hindi niya, pag binigyan niya tayo ng pagsubok, mga kapatid, hindi niya pwedeng bawiin. No? Amen. Yun ang katotohanan. Pag binigay niya sa'yo yung pagsubok niya, hindi niya pwedeng bawiin yun. Kasi yun ang paraan niya para i-mold ka. Amen. Huwag mong sabihin ba't yung sufferings niya hindi masyadong mabigat ba't ako mabigat. Praise the Lord. We cannot compare, mga kapatid, how Jesus molds us, mga kapatid. His way in molding us is different, mga kapatid. God in His infinite wisdom works all things, painful things, difficult things, heartbreaking things, terminal things, and excruciating things together for good, mga kapatid, so that we will be more like Christ, mga kapatid. Marami man tayong mga pagsubok, mga kapatid, mabigat man, pero lagi nating tandaan na nandiyan ang ating Panginoong Jesus. At may purpose siya, may plano siya kung bakit nangyayari sa ating buhay ang ganong pagsubok. And number 7, and number 6, through suffering, we are made perfect and are fully developed. Do you have a desire to have the strength to endure, to be steadfast in your faith, and be patient? Kaya ba natin, mga kapatid, i-endure kung anong mga pagsubok na yan? Meron pa tayong pagtitiis, mga kapatid. Minsan dumadating ang pagsubok, wala na nga tayong patience, ang init ng ulo natin. Wala na tayong pagtitiis, lahat na lang muryot tayong mga taga. Hindi po ba? Pag nagkakaroon tayo ng pagsubok, ang init ng ulo natin. Huwag mo nga akong lalapitin, may problema ako. Huwag mo ako usapin. Huwag mo akong kausapin, may pinagdadaanan ako. In the book of James, though we read that it is through trials and temptations that both test our faith and cause us to learn how to endure, be steadfast, and have patience, mga kapatid. Yan ang kailangan natin pag nagkakaroon tayo ng mga problema, mga kapatid, mga pagsubok, pagiging
patience tayo, perseverance to endure, mga kapatid. It is not something we can learn through studying or watching others. We need to encounter hard things in our life. Through these hard things, we can become perfectly and fully developed and lack natin. Kailangan natin pagdaanan yun. Kailangan natin mapahirapan, mga kapatid. Paano mo nalalaman ang hirap kung hindi ka man naman napahirapan? Paano mo makikita na ikaw ay guminhawa kung hindi ka naman naghirap? So we need to encounter. We need to endure, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng maligtas, mga kapatid. We need to endure. Hindi yung kalahati lang, ikaw naman. Di po ba pag nagbubuhat tayo ng mabigat, pwede mong ipasa. Pero ang pagsubok sa buhay mo, mga kapatid, ikaw lang at ikaw lamang ang pwede. In James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sige, mga kapatid. Masasabi mo ba na tagumpay ka kung wala ka namang pagsubok? So, kailangan natin ng pagsubok para masabi natin tagumpay tayo. Paano mo malalaman na ikaw ay niligtas ng Diyos kung hindi ka naman lumapit? Kailangan natin yan, mga kapatid. The good news about the suffering is that it's not forever. Sige, mga kapatid, ang paghihirap natin, hindi yan forever. God has let us know in 1 Peter that this suffering is only for a little while, and He will intervene and bring you through the suffering and restore you. When He does, you will be strong, firm, and steadfast. Sabi nga niya sa 1 Peter 5:10, dun sa text natin, mga kapatid. Okay, open, Sister Angel. So, tayo. Ayun. But the God of all grace, who had called us unto His eternal glory by Jesus Christ, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Si mga kapatid, kapag napagtagumpayan natin ang ating mga pagsubok sa buhay, yan, pangako ng ating Panginoong Diyos. Pinalakas niya tayo sa pamamagitan ng pagsubok. Pinatibay niya tayo sa pamamagitan ng pagsubok, mga kapatid. And settle us because of all these trials, mga kapatid. And last point na tayo, mga kapatid. Only when we become weak, we can be strong. One crazy thing about living in the kingdom of God is that it is upside down kingdom. For example, the first become last and the last become first. Sabi niya sa Matthew 20:16, so the last shall be first and the first last, for many be called, but few are chosen, mga kapatid. May nauuna na nahuhuli at may nahuhuli na nauuna. So hindi ibig sabihin na porket matagal ka na ay nangunguna ka na, mga kapatid. When it comes to suffering, we naturally become weak. In the kingdom of God, this is actually the best thing, as only through our weakness, we can be made strong, mga kapatid. Bakit? Kapag naghihina tayo, bakit nagiging malakas tayo? Because of Jesus Christ. Because we trust in Him. Because we put Him first, mga kapatid. Siya ang ating tinitingnan, hindi ang pagsubok natin, kaya tayo nagiging malakas. In 2 Corinthians 12:10, therefore I take pleasure in infirmities, in reproach, in necessities, in persecutions, in distress for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Praise the Lord. As humans, it is so easy to either believe we can do it ourselves outside our relationship with God and not need Him, or just do life by ourselves and superficially include God in our own terms. Kung wala ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, wala tayong sasay, wala tayong silbi.
Because He is our all in all. Amen. So kailangan lang natin mga kapatid, magpatuloy mga kapatid. When we suffer through, though without God at the center of our lives, bringing us wisdom and strength, we cannot survive. Nagsasuffer tayo, hindi naman natin naalala ang Panginoon. Kaya ba natin mga kapatid? Because without God, we are nothing. As He is needed, we draw upon Him, and as a result, have incredible strength and ability to endure that allows us to get through things that in our own strength are impossible. Kung wala ang Panginoon mga kapatid, hindi natin kaya. Hindi kaya ng ating sarili mga kapatid. We have to rely on Jesus Christ. No matter what mga kapatid, whatever's happening, we need to remember that we should rely on Jesus Christ because He is the only one who can provide or can answer. Mga kapatid, can give the solution to our sufferings. Amen? So, conclusion na tayo mga kapatid in Romans 8:38-39. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Wala ni kahit anuman ang makakapaghiwalay sa ating Panginoong Jesus mga kapatid. No one is Yung pagsubok na pinagdadaanan natin, kumapit lang tayo mga kapatid, hindi tayo mahihiwalay niyan dahil matibay ang ating pananampalataya. Amen. Being Christians is not easy. Suffering is not fun. Yes. Well, That's right. all would agree with this. Amen? Amen. When we endure the suffering, we are filled with Christ's glory. The life we have resurrected will cause any suffering to pale in insignificance. All suffering is worthwhile as you endure. God will cause us to grow and mature in our faith and as people and be released in greater strength than we could ever imagine, mga kapatid. Nothing, including the most intense suffering, can separate us from the love of God. The suffering is tough, but the outcome are worth enduring, mga kapatid. Because ano nga ba ang outcome ng ating paghihirap mga kapatid, kundi ang pagpapala ng ating Panginoong Jesus mga kapatid. Our suffering also refines our faith. Similar to how fire purifies gold, suffering tests and strengthens the genuineness of a person's faith, proving its authenticity and leading to praise and glory mga kapatid. Kagaya ng ginto mga kapatid, dinadaan yan sa apoy. Ganon din tayo mga kapatid, dadaan tayo sa pagsubok upang masabi natin na ang ating pananampalataya ay matibay mga kapatid. Strengthens our character. Adversity builds virtues such as perseverance, compassion, and patience, which are essential for spiritual growth and the development of a more complete character, mga kapatid. So napakahalaga din mga kapatid. Dapat ang character natin ay malakas din. Kaya nga nang sinabi ko kanina na kapag hindi malakas, nagkaroon ka lang ng pagsubok, mainit na yung ulo mo. Kailangan natin ng perseverance to persuade mga kapatid. Yun lang, and all the glory belongs to Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So, anong gagawin mo kapag ikaw ay nasa suffering? Amen. What to do in suffering? Trust or turn to God as a refuge. Prayer. Amen. Napakahalaga mga kapatid ang prayer. Dahil naniniwala tayo na He will carry us. Amen. Ang suffering natin mga kapatid, hindi lang sa physical, kundi maraming bagay mga kapatid, aspeto ng buhay natin, yung paghihirap natin. Tayo mga OFW, makipatay si
Ang suffering natin minsan, lalo na kapag baguhan ka, yung homesickness. Marami yung hindi nakaka-overcome ng homesickness, mga kapatid. So, nagkakaroon sila ng mental block. Amen? Yung emotion nila, mga kapatid. So, napakahalaga, mga kapatid, prayer is number 1 na gawin natin when we suffer. Di ba kapag yung nanghihina ka, mga kapatid, wala kang ibang ginagawa kundi manalangin. Turn to God because He is our refuge. And trust in His promises, mga kapatid, ang pangako niya. Yung sinasabi niya na, I will never leave you nor forsake you. Napakahalaga po nun sa atin, mga kapatid. Emotional suffering. Yes. Financial suffering. Physical suffering, mga kapatid. Yes. Lahat yan nararanasan natin bilang OFW, mga kapatid. That's right. Pero, katulad ng testimony ni Sister LV kanina, mga kapatid, pinag-pray niya yung kanyang mag-ama, mga kapatid. And God knows may mga bagay na ginagawa ang Panginoon sa buhay natin na parang maayos tayo. Amen. Amen. Katulad ng sinabi niya, we have to go through suffering, tribulation, to test our patience, mga kapatid. Sinabi nga doon sa Romans 5:3-5. Pakibasa nga, mga kapatid. And Not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. Worketh patience. Yung tribulation nyo, yung suffering nyo sa mga employer ninyo, mga kapatid, may purpose yun. Worketh patience. And patience, experience. Sabi nga, experience is the best teacher. Yes. Experience is the best lesson, mga kapatid. Amen. Kasi hindi ka naman magte-testimony ng isang bagay na wala kang experience. Kung nag-testimony ka na hindi mo pa na-experience, asahan mo ipapa-experience sa iyo. yes. Amen? And experience, hope, pag-asa. Amen. Sabi ko nga noon, si Sister LB nag-exhort siya about pag-asa. Kaya nga sa Pilipinas, ginamit yung pag-asa para sa typhoon. Dahil after the typhoon, may pag-asa pa rin. Amen. May typhoon man o wala, may pag-asa pa rin, mga kapatid. May bagyo man sa buhay mo o wala, may pag-asa ka. Amen. Amen. And hope maketh not ashamed. Pakibasa. Because the love of God is shed abroad in our hearts By the Holy Ghost, which is given unto us. Amen. So sino ang kasama natin during our tribulation, mga kapatid? Jesus. And the Holy Ghost within us. Dahil sinabi, greater is He that is in me than he that is in the world. That is why we need to desire to receive the Holy Ghost. Remember the example of Joseph, mga kapatid. Ibinenta siya. Pinagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid. Ibinenta, mga kapatid. Naging katulong, naging tagapaglingkod sa Potiphar's house, mga kapatid. At dahil siya ay tumakas sa temptation na ibalot ni Suna, he was put into prison. But the Bible said, and the Lord was with Joseph. And in your suffering, the Lord is with you. Amen. Let us all stand right now. There's a song that says, He will carry you. Do you know that song? Amen. Diba kinakanta natin yan kapag tayo ay nanghihina, mga kapatid? Amen. I know my God will carry me. I know my God will not leave me to suffer, mga kapatid. Naranasan nyo na ba na kapag kayo ay nagsasuffer, mayroong biglang tatawag sa inyo? Nagbibigay ng comfort, mga kapatid. Pero kung walang tumatawag sa inyo dahil nakablak lahat sila sa inyo, tumawag ka sa Panginoon. Amen. The best. Sa dami ng mga scammer ngayon na tumatawag, mga kapatid, kailangan mo magbayad ng $8 para hindi sila makatawag sa iyo.
Pero sa ating Panginoon, sabi niya, call unto me, and I will answer you. Jeremiah 33. But remember this, whatever you're suffering right now, walang forever. Amen. Tanging ang Panginoong Jesus lang. Panginoon lang ang forever. Amen. So yung ano man yung suffering mo ngayon, hindi yan tatagal. Magsasawa rin ka sa iyo. Magsasawa ka na asawa mo. But all the love of God that is shed abroad in our hearts ang mananatili sa atin. There is no problem to be God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. Sing it, mga kapatid. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. It's for you. If He carried the weight of the world, tell it to us. His shoulders. Yes, Lord. I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world, yes, Lord, upon His shoulders, He will carry you. Mananalig ka lang sa Kanya. I know my sister that He will carry you. Do you know in Tagalog? Kahit gaano kabigat ang iyong suliranin, sintaas man ng bundok, di malitinan. Let's sing it in English once again. There is no problem too big God cannot solve it. Ang problema mo, kapatid, tumawag ka lang sa ating Panginoon. He cannot move it. There is no sorrow too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders. Are you suffering right now, kapatid? I encourage you. I know my brother that He will carry you. Lift up your hands to the Lord. He knows your suffering. Carry the weight of the world upon His shoulders. He will never leave you. I know my sister that He will carry you. He said, God
Huwag kang mahiya. Paglasin ang ating Panginoon. For you to identify your suffering. For you to identify your pain. For you to accept that you are in trouble. At mapagpumaba ka sa Kanya. You want to receive the blessing in your suffering. Tell Him, be honest with your suffering. Tell Him what you are going through. Doesn't matter either financial, emotional, or physical. What nice na natin Panginoon. Aminin mo sa iyong sarili. Lord, hirap na ako. Lord, gusto ko nang sumuko. Palabas siya. Yes, Lord. Yes, Lord. He knows. But He wants you to tell Him to accept that you need Him in your life. Yes, Lord. Yes, Lord. I need you in my life, Lord. We'll carry you. Listen, let us all stand right now, musicians. Search your heart. I want you to be honest right now. What is your suffering right now? You want to physical suffering. Nangihiyak ka ngayon dahil sa karamdaman mo. Napapagod ka na dahil sa sitwasyon mo. You're suffering from your emotions. Emotional suffering. Aminin mo man o hindi, napapagod ka. Ang isip mo napapagod ka. Sa pag-isip. Financial. Napapagod na tayo. But God is there to help us to go through. He will carry you through kapag sa suffering mo. He wants us to learn from that experience. To strengthen us, to establish us. Dahil sinabi niya, ang suffering na yan ay hindi magtatagal. Temporary lang yan, mga kapatid. To settle you. Sinabi ng kanyang suffering. Now, lift up your hands as a sign of surrender to the Lord. Lord, I surrender all my pain, all my suffering to you. Alam mo ang kakayanin mo, Panginoon. Ngunit hindi ako tatalipin sa iyo.
Kakapit ako sa iyo. Dahil ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking patnubay. Ikaw ang aking kalakasan. Hallelujah. Thank you, Lord, for all you have done. For all the suffering that I overcome, it's all because of you. For the patience you give me during my suffering. Thank you for the experience that taught me a lesson to persevere, to keep moving, to pray until something happens. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na naririto ngayon. Ikaw lang ang nakakabatid, O Diyos, kung anong pinagdadaanan ng aking mga kapatid. Na kung paano, O Diyos, na pinalaya mo ako, ganun din ang gawin mo sa kanila. Kung paano na tinulungan mo ako, Panginoon, tulungan mo rin sila. Ang pag-asa namin ay nasa iyo, Panginoon. Dahil naniniwala kami that you will carry us through our suffering. That at the end of the suffering, Lord, there is the blessing. Salamat, Panginoon, sa iyong mga paalala. Salamat sa iyong pagtuturo, Panginoon, na kung paano na iniangat mo si Joseph, Panginoon. Ganun din ang gawin mo sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Oh! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Give us the strength, Lord! Give us the strength to keep moving on, Lord of God. Strengthen our faith. Hallelujah! Hallelujah, Lord of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hold your neighbor's hand.
Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Let's clap our hands unto the Lord.